What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today yung pag-uusapan natin is all about play to earn. So ang play to earn na to is nuclear industry. So si nuclear industry is under kay Polygon Matic Network. So gumagamit tayo ng Matic token para dito sa game na to. So first off is discuss natin yung kanilang white paper. So important details lang yung di-discuss ko dito sa white paper nila. Umpisa natin dito sa battery. So ito yung unang asset. So sa battery meron tayong different levels, level 1 to 6. Yung unang level is free of cost. Tapos yung battery storage niya is 15. So si battery kasi siya yung nag-store ng mga na farm na Matic. So may stages yan. So papakita ko sa inyo mamaya. At kada level guys, tumataas syempre yung cost ng upgrade niya. Pero at the same time tumataas naman din yung battery storage. Next guys is si reactor. So dito tayo unang nagfa-farm or dito yung unang stage ng pagfa-farm natin ng Matic token. So dito siya unang nag-start. So gagawin niya is pagka bumili ka ng nuclear, which is 6 yung capacity niya per account. So kada level is tumataas yung upgrade cost, then tumataas din yung nag-generate niya na Matic per day. So as you can see dito sa example niya, meron siyang 6. So level 1 to 6. So pinakita na pala niya dito guys kung ilan yung level, tapos yung ilan yung Matic per day. So nakalagay din dito sa table nila kung ilan yung cost niya kapag bumili ka ng 6. So 20 na level 1 is 120 Matic, tapos ang pwede mo makuha is 4.5 Matic per day kasi nga 6 siya, tapos 0.75 Matic per reactor. Pero guys, after ng reactor guys, hindi pa siya agad ma-farm or hindi mo siya pwede agad dalhin sa battery. Pupunta muna siya sa factory. So sa factory parang pinaprocess niya dito yung farm mo na Matic para pwede mo siyang isalin from factory papunta sa battery. Tapos sa battery, tsaka mo siya pwedeng i-withdraw papunta sa wallet mo. So as you can see, meron silang table ulit dito. Kaya nung naunang dalawa na battery and reactor. Level 1 to 6 din siya. Tapos upgrade cost is tumataas. Though yung level 1 is free siya. So ang advice ko is mag level 1 na lang kayo, no? Kasi 2 Matic per day yung kaya niyang process. So for example, meron kang reactor na level 2, ayan, so kaya mong mag-farm ng 2 Matic per day sa reactor mo. Tapos after a day, ipapasa mo siya dun sa factory para ma-process siya ng factory mo, which is may capacity din na 2 Matic per day. So sakto lang siya dun sa nafa-farm mo and hindi sobra, kasi kapag nag-level 2 ka guys, sayang naman yung 30 Matic mo and 9 Matic yung kaya niyang process. Pero guys, yung reactor mo naman kung mababa rin, so wala ring sense yung factory na mataas yung level. And guys, head over tayo sa mismong game nila para mas makita nyo or maintindihan nyo yung mismong game. So mag-start tayo dito sa nuclear reactors. You can see meron akong level 2, so extracting 2 Matic per day siya, and meron na siyang 2.42 Matic na extracted. And then ang gagawin ko dyan next is transfer ko siya dito sa factory ko. So as you can see, 0 Matic pa yung available, tapos 0 Matic ready. So ang mangyayari dyan guys, try natin, no? Send to factory natin itong Matic na na-extract na natin or na-farm na nuclear natin. So magbabayad tayo ng konting gas fee dito. As you can see, mababa lang naman siya, 0.005 Matic. So sobrang baba niya guys, di mo na makita yung value. So confirm natin yan. As you can see guys, yung Matic ko nga pala dito is around $1 lang. So I think kasha na yan pagka pinaikot-ikot ko siya doon sa mismong game. So wait natin siya guys. Ayan, nag-confirm yung transaction. As you can see, nandito na dapat yung Matic natin sa baba. Ayan, as you can see, meron na siyang 2.42 Matic. Tapos nakalagay dito 0 pa yung ready niya, kasi nga kaya na itong i-process nung saan is level 2. So kaya nung i-process is 9 Matic per day. So ang inasa natin tomorrow January 10 is meron na ako mapaprocess na 2.42 Matic, kasi ang capacity ko naman is 9. So after nyan guys, ma-process nito or maging Matic ready na siya, no? Pwede mo siyang i-send sa battery. So after nyan, magbabayad ka ng konting gas fee ulit, tapos mapupunta siya dito sa battery. So guys, I suggest wag nyo na rin upgrade tong battery nyo, kasi as you can see dito sa kanilang battery
Ayan, free naman yung level 1, which is 15 matic yung kaya niyang store. Tapos level 2 is 30 matic yung cost and 30 yung battery storage. So ako naman kasi, pagka dinala ko siya dun sa battery ko, hindi ko na siya dyan iipunin. Pwede ko na siyang i-withdraw agad. So hindi ko siya ipunin dyan para hindi ko na kayang, hindi ko na dapat intindihin yung pag-upgrade ni mismong battery natin. So mali yung ginawa ko dito guys kasi meron akong level 2 na factory. Tapos level 1 lang, level 2 na nuclear. Gaya ng sabi ko kanina, hindi rin dapat in-upgrade yung factory agad-agad kasi nga guys, kung 9 matic yung capacity nito, kung yung reactor mo naman is hindi kaya mag-farm ng 9 matic per day, so sayang lang yung storage dito. So sobra lang siya. So as much as possible kapag naglalaro kayo ng mga play to earn, yung mga gagawin nyo is min-maxing yung tinatawag. So minimum input pero maximum output yung mangyayari. Balik tayo guys sa white paper nila kasi guys hindi ko pa siya pwedeng i-withdraw. So kasi gagawin nga natin is from nuclear papuntang factory, tapos from factory papunta naman siya sa battery. So guys, pagdating yan sa battery, meron siya tinatawag na export. So from battery, export mo na siya or miminahin mo na siya papunta sa yung wallet. So mamimili ka dyan ng mga bansa. Nakita ko to kay Boss Indep, no? Nakita ko sa video niya. So I think ito yung Philippines. Nakikita nyo naman dito. Sa Philippines, 90% na pwede kang ma-withdraw yung funds mo. Tapos 1:1 lang siya. Tapos dun sa iba guys, 50% yung pwedeng ma-withdraw yung funds. Pero may chance na madoble. So for example, meron ako sa battery ko na 15 matic. For example, naka-farm na ako ng 15 matic. Tapos pinili ko to. I think ito yung 50% guys. 50% tapos magiging parang times 2 ata yung withdraw mo. For example, 15 matic withdraw ko siya tapos 50% dito. Tapos gumagat yung 50%. So ang ma-receive ko sa mismong wallet ko is 30 matic. Pero kapag 50% na kabila yung hindi gumana, for example, 50% kasi yun na lose or 50% na times 2, ang mangyayari, wala akong matatanggap na matic dun sa wallet ko. If gusto nyo guys mag-risk, no, pwede nyo i-try to, pero ako gagawin ko is puro sa Philippines lang ako para 90% na success rate, tapos ma-receive ko siya sa wallet ko. So next guys is yung di-discuss ko is yung referral. So malaking tulong kasi sa channel natin kung gagamitin yung referral ko, no. So punta kayo dito sa reference, which is click nyo tong wallet nyo, tapos reference, tapos makikita nyo dito yung ito, nakikita nyo yung referral count ko is 0 pa, tapos referral word ko is Coro NFT. So lalagay nyo dito sa section na to is Coro NFT. Ayan, Coro NFT. Ayan, tapos click nyo yung save. Pag click nyo yung save, magbayad ko ng maliit na matic, no, na pang gas fee. So sobrang liit lang naman niya. Kung gusto nyo, pasahan ko na lang kayo ng pang gas fee, no, na matic para lang malagay niya ako sa referral nyo. Tapos guys, malaking tulong siya sa akin kasi kada referral ko, syempre makakita tayo dito sa leaderboard. Tapos guys, nga pala, meron silang airdrop na tinatawag. So sabi nila sa akin dito, I think wala siya sa white paper kasi hindi ko siya makita. Pero yung mga guys kasi, magre-release sila ng token soon. So nakalimutan ko kung ano yung mismong token nila. So check natin kung nakalagay siya dito. And guys, magre-release sila ng future token nila, which is yung NUC token or nuclear token, no. Pero right now, nakamatic sila. So pag nag-release sila tong nuclear token guys, sabi nila, is lahat nung early adopter or yung mga nag-invest dito kay nuclear industry gamit yung matic is makaka-receive ng NUC token or nuclear token. So as you can see, nakamatic to lahat, and that sa susunod is mapapalitan to lahat ng NUC token. So maganda to guys kasi sobrang early pa natin. Nakikita nyo naman guys, diba, doon sa reference or doon sa referral, yung top 10, nakita nyo yung top 1, 4 lang yung count ng referrals niya. So sobrang konti pa lang ng naglalaro ng play to earn na to. And pag nakita nyo guys yung telegram nila, as you can see, wala pang 100 yung mismong members. So 94 guys, sobrang konti pa lang yan. Tapos konti pa lang yung naglalaro dyan, no? Konti pa lang nag-invest, so sobrang maaga pa para dito kay nuclear industry. So yun lang guys, para sa summary nito, no, gusto ko lang sabihin sa inyo na pagka nag-invest kayo dito, if ever, no, wag nyo nang i-level up tong battery, tapos itong factory. So ang focus nyo i-level up is si nuclear. Pero guys, kung sobrang taas naman na nung nuclear nyo, tapos hindi na, sobra na yung capacity niya dito sa factory, no. For example, meron ka ng level, tingin tayo. For example, meron ka ng level 5 na reactor, so kaya mo mag-farm ng 15 matic per day.
So dapat i-level up mo na yung factory mo kasi ang factory na level 2 is 9 matic per day lang. So sayang naman. So hindi niya kayang i-process lahat yon. So magantay ka pa ng 2 days para ma-process yung total na 15 matic mo para mapasa sa battery. And then after sa battery guys, yun nga, i-withdraw mo siya papunta sa yung wallet. And lastly guys, paalala ko lang guys, sa referral, malaking tulong if ilalagay niyo yung keyword ko na Coro NFT dito sa recommendation or do sa referral area nyo. So yun lang guys for nuclear industry, and susunod siguro magbibigay ako ng follow-up video dito no, kapag naka-withdraw na ako or nakapag level up ako ng nuclear para mas marami tayo, or I mean yung reactor para mas marami tayo ma-farm. So yun lang muna guys. If ever may questions kayo or clarifications, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Please mag-subscribe kayo if ever hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos if ever may mga questions kayo na iba, pwede kayo mag-PM sa akin sa TikTok or sa Facebook. Yun lang guys, and see you sa next video.